Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Ponce Valdez at welcome sa ating daily devotions. Ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa demonic influence. Nasa Mark chapter 5 verse 1 to 20. Di ko na po siya babasahin sapagkat napakahaba ng verse na yon. Ngunit, ano nga bang demonic influence? Ang demonic influence ay ang paniniwala na ang mga demonyo o maruruming spirito ay maaaring makaapekto sa buhay ng isang tao. Maaari itong magpakita sa iba't ibang paraan, kabilang ang tukso, pagkahumaling, pang-aapi at pag-aari. Ang ilang paraan upang labanan ang impluensya ng demonyo ay kinabibilangan ng pagsisisi sa mga kasalanan, pagpapasakop sa Diyos, pagsuot ng baluti ng Diyos at pag-aaral ng Biblia, lalo't pananalangin sa araw-araw. Sa ilang spiritual at relihiyosong konteksto, ang ideya na ang mga demonyo ay maaaring baluktutin ang isip, impluwensyahan ang mga kaisipan at maging ang mga individual ay isang paniniwala na kadalasang nauugnay sa konsepto ng impluensya ng demonyo o spiritual na pakikidigma. Ang impluensya ng demonyo ay madalas na humahantong sa ideya ng spiritual warfare or digmaan sa ating espiritu, kung saan ang mga mananampalataya ay nakikita na nakikipaglaban sa mga puwersang espiritual upang protektahan ang kanilang sarili at ang iba pa mula sa impluensya ng demonyo. Ang paniniwala sa mga demonyo at ang kanilang impluensya ay malalim na nakaugat sa iba't ibang kultura at relihiyon. At mahalagang lapitan ang paksang ito ng may sensitivity, pagiging sensitibo at paggalang sa iba't ibang paniniwala. Sinisira ng mga demonyo ang relawan ng Diyos. Ito ay nagpapahiwatig ng mga demonyo ay aktibong gumagawa upang sirain at baluktutin ang likas na kabutihan at pagkakahawig ng sangkatauhan na nilikha ng larawan ng Diyos. Sa halip na ganap na burahin ito, ang mga demonyo ay sinisira ang imahe ng Diyos. Ito ay hindi nangangahulugan na sila ay ganap na burahin ito, ngunit sa halip na sila ay gumagawa upang sirain at lalong baluktutin ito. Inaakay ang mga tao palayo sa Diyos at sa kasalanan at kasamaan, upang simulan ang pagdarasal para sa pagpapagaling at pagkakasundo, pagsimula sa pamamagitan ng pagkakakilala sa pangangailangan para sa kapatawaran, kapwa para sa iyong sarili at sa iba, at pagkatapos ay hilingin sa Diyos na gabayan ka tungo sa pag-unawa, pakikiramay at lakas upang muling itayo ang mga nasirang relasyon. Ang pagsasabuhay ng ibinalik na larawan ng Diyos ay nangangahulugan ng pagsisikap para sa kabanalan, pag-ibig at pakikiramay na sumasalamin sa katangian ng Diyos sa pamamagitan ng iyong pagkilos at salita at naghahangad na matulad kay Kristo. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Jan Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.